Mga pensyonado, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Kung kayo ay naghihintay ng inyong SSS pensyon ngayong Hulyo 2026, mayroon akong napakahalagang impormasyon para sa inyo ngayon. Dahil simula Hulyo 1, 2026, nagsisimula na ang bagong cycle ng SSS pension release at hindi lahat ng pensyonado ay makakatanggap sa iisang araw. May schedule, may sistema, at may mga bagay na kailangan ninyong malaman para masigurado na hindi kayo mapag-iwanan o maantala ang inyong benepisyo. Kung hindi ninyo alam ang tamang schedule para sa inyo, maaaring mag-alala kayo ng walang dahilan. O mas masahol pa, maaaring hindi kayo makakilos sa tamang oras kung may problema sa inyong account. Kaya naman, sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa SSS Pension Release ngayong Hulyo 2026. Mula sa schedule ng pagpapalabas ng pensyon hanggang sa mga dapat ninyong gawin kung hindi pa dumarating ang inyong bayad, nandito lahat. Manatili kayong nanonood hanggang sa katapusan dahil may ibabahagi rin ako na praktikal na payo para sa mga nakaka-experience ng delays o mga issue sa kanilang pension account. Huwag kayong aalis dahil ang impormasyon na ito ay direktang nakakaapekto sa inyong buwanang kabuhayan. Una sa lahat, alamin natin kung bakit partikular na mahalaga ang July 2026 pension release para sa maraming SSS pensyonado sa buong bansa. Ang bawat simula ng buwan ay kritikal para sa mga retirado at senior citizens na umaasa sa kanilang SSS pension bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Para sa marami sa atin, ang pensyon ay hindi lang basta dagdag na kita. Ito ang pangunahing pondo para sa pagkain, gamot, bayad sa kuryente at iba pang pangangailangan ng pamilya. Kaya naman, ang anumang pagkaantala o pagbabago sa schedule ay nakakaapekto agad sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ngayong Hulyo 2026, mahalagang malaman ninyo na ang SSS ay patuloy na sumusunod sa kanilang established na sistema ng pension disbursement. Ang pension ay inilalabas batay sa inyong SSS pensioner number, ang uri ng inyong account, at ang inyong piniling paraan ng pagpapalabas ng bayad, maging ito man ay sa ATM card, sa Unified Multipurpose ID o UMID card sa inyong bangko o sa cash card na nakakonekta sa inyong SSS account. Mahalaga ring tandaan na ang Hulyo 1 ay ang simula ng bagong disbursement window. Hindi nangangahulugang lahat ay matatanggap ang kanilang pensyon sa eksaktong araw na iyon. Ang sistema ng SSS ay may staggered release. Ibig sabihin, ang iba ay matatanggap sa unang linggo. Ang iba naman ay sa ikalawa o ikatlong linggo ng buwan. Depende ito sa kung anong grupo kayo sa ilalim ng SSS Disbursement System. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakaimportanteng detalye, ang aktwal na schedule ng pension release. Ang SSS ay gumagamit ng disbursement schedule na nakabatay sa huling digit ng inyong SSS number o sa ilang kaso ay nakabatay sa alpabeto ng inyong apelyido o ang uri ng inyong pensyon. Ang eksaktong breakdown ng schedule para sa bawat grupo ay inilalabas ng SSS sa pamamagitan ng kanilang opisyal na website, ang sss.tuldok.gov.ph, pati na rin sa kanilang SSS mobile application at opisyal na social media accounts. Para sa mga pensyonado na ang pension ay direktang napupunta sa kanilang UMID card o SSS-issued cash card, karaniwan ay mas maagang nailalabas ang bayad kumpara sa mga nagrereklamo sa teller ng bangko o sa mga ahenteng nagbibigay ng cash. Ito ay dahil ang electronic disbursement ay mas mabilis ang proseso at hindi nangangailangan ng mano-manong pamamahagi. Halimbawa,
Si Lolo Ernesto, isang 68 taong gulang na retired na guro mula sa Cavite, ay nakatanggap ng kanyang SSS pensyon tuwing una hanggang ikatlong araw ng buwan dahil direkta itong napupunta sa kanyang WMID card. Hindi na siya kailangang pumunta sa bangko o sa anumang SSS branch. Ang kailangan niya lang gawin ay pumunta sa pinakamalapit na ATM at i-withdraw ang kanyang benepisyo. Sa kabilang banda, si Lola Nena mula sa Cebu na ang pensyon ay inililipat sa kanyang savings account sa isang rural bank ay karaniwan ay nakakatanggap ng kanyang bayad sa pagitan ng ika-4 at ika-10 araw ng buwan. Hindi ito nangangahulugang huli o may problema. Ito ay normal na bahagi ng proseso ng SSS disbursement. Ang pinakamabilis na paraan para malaman ang eksaktong araw na ililipat ang inyong pensyon ay ang mag-login sa inyong MyTuldok SSS account sa SSS Tuldok Gov Tuldok PH o gamitin ang SSS mobile app. Doon makikita ninyo ang status ng inyong pinakabagong pension disbursement, kasama na ang petsa ng transfer at ang halaga. Ngayon, pag-usapan natin ang mga praktikal na hakbang para masigurado na maayos at walang abala ang pagkuha ng inyong pensyon ngayong Hulyo 2026. Una, i-verify ninyo ang inyong pensioner status at account details. Bago pa man dumating ang araw ng disbursement, siguraduhin na ang inyong SSS records ay updated at tama. Kabilang dito ang inyong address, contact number, at pinakamahalaga, ang inyong bangko o cash card account details. Kung may pagbabago sa inyong bangko o account number, kailangan ninyong i-update ito sa SSS bago pa magsimula ang disbursement window para hindi maantala ang inyong bayad. Pangalawa, siguraduhin na ang inyong UMID card o ATM card na nakakonekta sa inyong SSS account ay hindi pa nag-i-expire. Ito ay isang napakakaraniwang dahilan ng hindi pagdating ng pensyon, ang expired card na hindi na kayang iswipe sa ATM machine. Kung malapit na mag-expire ang inyong card, makipag-ugnayan agad sa inyong bangko o sa SSS para sa kapalit na card. Pangatlo, alalahanin ang tungkol sa bagong authentication requirements para sa ATM transactions. Dahil sa mga patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kaugnay ng Enhanced Security Protocols, maaring may mga pagbabago sa paraan ng pag-verify ng inyong pagkakakilanlan sa mga ATM machine. Kung ang inyong UMID card ay ginagamit para sa pension withdrawal, siguraduhin na kayo ay updated sa mga bagong proseso ng authentication na kinakailangan ng inyong bangko o ng Land Bank, DBP, o anumang institusyong nagtatago ng inyong SSS pension account. Para sa mga pensyonado na personal na pumupunta sa SSS branch para sa kanilang pensyon, at alam kong may ilan pa rin sa atin na ginagawa ito, siguraduhin na dala ninyo ang inyong valid ID, ang inyong SSS card o UMID, at ang anumang dokumentong hinihingi ng inyong lokal na SSS branch. Ang mga oras ng serbisyo ng SIS ay karaniwang mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, maliban na lang sa mga pista opisyal. Isa sa mga pinaka-frustrating na sitwasyon para sa isang pensyonado ay ang hindi pagdating ng pensyon sa inaasahang araw. Kaya naman, pag-usapan natin ang mga pinakakaraniwang dahilan ng pagkaantala at kung ano ang dapat ninyong gawin. Ang unang karaniwang dahilan ay ang hindi na-update na beneficiary records o annual reconfirmation. Ang SSS ay paminsan-minsang nagpapadala ng notification na kailangan ng mga pensyonado na kumpirmahin na sila ay buhay pa at patuloy na kwalipikado para makatanggap ng pensyon. Ito ay tinatawag na annual confirmation o existence verification. Kung hindi kayo nakapag-comply nito,
maaaring pansamantalang mapigilan ang inyong pensyon hanggang makapag-update kayo sa SSS. Ang pangalawang karaniwang dahilan ay ang banking issues. Kung nag-close kayo ng account, nag-transfer sa ibang bangko, o kung ang inyong account ay nag-become dormant dahil sa hindi paggamit, hindi maaaring matransfer ang inyong pensyon sa account na iyon. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ninyong personal na pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para i-update ang inyong disbursement account. Ang pangatlo ay ang mga pending documents o requirements na hindi pa nasusumite. Halimbawa, kung kayo ay bagong pensyonado at may mga kulang na dokumento pa sa inyong file, maaaring may hold pa rin ang SSS sa inyong pensyon habang hindi pa naayos ang inyong records. Sa ganitong kaso, makipag-ugnayan ka agad sa SSS para malaman kung ano ang mga kulang na requirements. Kung nangyari sa inyo ang alinman sa mga ito, ang pinakamabilis na paraan para malutas ang problema ay ang direktang makipag-ugnayan sa SSS. Maaari kayong tumawag sa SSS hotline. Sa 1455, libre ang tawag mula sa mga landline. Maaari rin kayong mag-email sa member_relations@sss.gov.ph o personal na pumunta sa inyong pinakamalapit na SSS branch. Kapag nagpunta kayo, magdala ng inyong UMID o SSS card, isang valid government ID, at kung may specific na concern kayo, dalhin din ang anumang dokumento na may kaugnayan sa inyong concern. Bago natin tapusin ang video na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang ilang simpleng tips na makakatulong sa inyo para sa mas maayos na pamamahala ng inyong SSS pensyon, hindi lang ngayong Hulyo 2026, kundi sa mga darating pang buwan. Una, mag-sign up sa MyTuldoc SSS online account kung wala pa kayo. Sa pamamagitan ng inyong MySSS account, makikita ninyo ang inyong pension history, ang status ng inyong disbursements, at maaari rin kayong mag-update ng ilang personal na impormasyon nang hindi na kailangang pumunta sa SSS branch. Ito ay libre at madaling gamitin kahit para sa mga hindi lubos na pamilyar sa teknolohiya. Pangalawa, i-download ang SSS mobile app. Available ito sa parehong Android as iOS devices. Sa pamamagitan ng app, madali kayong makakamonitor ng inyong account kahit saan kayo naroroon. Pangatlo, huwag kalimutang i-update ang inyong contact information sa SSS, lalo na ang inyong cellphone number. Maraming importanteng notification ang pinapadala ng SSS sa pamamagitan ng SMS o text message, kabilang ang confirmation ng disbursement at mga alerto tungkol sa inyong account. Kung lumipat kayo ng numero at hindi ito na ipa-update sa SSS, maaaring hindi kayo makatanggap ng mga importanteng mensahe. Pang-apat, maging maingat sa mga scam. Sa kasamaang palad, mayroong mga mapanlinlang na individual na sinasamantala ang mga pensyonado sa pamamagitan ng mga fake na mensahe o tawag na nagsasabing may problema sa inyong SSS pension. Tandaan na, ang SSS ay hindi kailanman magtatanong ng inyong PIN, password o OTP sa pamamagitan ng text o tawag. Kung makatanggap kayo ng ganitong mensahe, huwag sumagot at i-report agad sa SSS. Mga pensyonado, ibuod natin ang lahat ng pinag-usapan natin ngayon. Simula Hulyo 1, 2026, nagsisimula ang bagong pension disbursement cycle ng SSS. Ang eksaktong araw na matatanggap ninyo ang inyong pensyon ay nakadepende sa inyong SSS number grouping at ang inyong piniling paraan ng pagpapalabas ng bayad. Ang mga pensyonado na gumagamit ng electronic disbursement tulad ng UMID card o direct bank transfer ay kadalasang maaga ang pagtanggap kumpara sa mga pumipili ng iba pang paraan. Para masigurado
na maayos ang pagdating ng inyong pensyon, i-update ang inyong account information sa SSS. Siguraduhin na hindi expired ang inyong ATM o UMID card at mag-login sa inyong MySSS account para subaybayan ang status ng inyong disbursement. Kung may problema, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa SSS sa pamamagitan ng hotline 1455 o personal na pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Ang inyong pensyon ay inyong karapatan, pinaghandaan ninyo ito sa buong taon ng inyong pagiging miyembro ng SSS. At nararapat lang na matanggap ninyo ito ng maayos at sa tamang oras. Kaya naman, manatiling updated at alerto sa lahat ng balita at pagbabago tungkol sa inyong SSS benepisyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiusap na mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod na importanteng update. Ibahagi rin ninyo ang video na ito sa inyong mga kakilala at pamilya na maaari ring makinabang sa impormasyong ito. Hanggang sa susunod na video, ingatan ninyo ang inyong sarili at patuloy na manatiling informed tungkol sa inyong mga benepisyo. Salamat po.